in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. More Power and Global Properties Consultants. Happening now, The Explainer. Mayang aga, syudad, probinsya, kag bilog nga malabutan sa aton nga pagpangalagad sa isa naman ka episode sa Happening Now, The Explainer. Live nga po dari sa Marlo's sa Filipino Asian Restaurant. Subong Sabado, petsa 20 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ako inyo amigo Arnel Garcia Lumbo. Good morning, partner. Good morning, partner. Good morning, kids. Sa aton sining nga mga viewers and listeners diri sa aton sining panatuntunan. Happening Now, The Explainer diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant diri sa Pavia, Iloilo. Isa na naman ka episode sa aton sining pagpangalagad and nalang kag kita sa aton sining nga mga bisita subong iyang adlaw sang Sabado, partner, bangod niya kilala no bilang public service couple ang ining duwa naton ka mga bisita and syempre apisar nga subong ara sila sa pribado Manila nga pagpangabuhi pero sa gihapon ang aton sining nga mga kauturan niya Ilonggo diri sa syudad sang Iloilo padayon niya nagalantaw ug nagatulok sa sining couple or mag-asawa, lakip ng sila sining mga kabataan, partner. Yes, we are speaking with the former number 1 Iloilo City Councilor, Doc Lex Tupas, and former Iloilo City Councilor, Dr. Candice Tupas. Aton nga mga power couple, mga bisita sa Happening Now, The Explainer program. Ngayon aton sila sa pagpanamyaw sa aton sa mga viewers, listeners, and followers sa Happening Now, The Explainer. Doc Lex, ang imo nga mensahe sa aton mga viewers, pagpanamyaw. Yes, mayong aga gid sa tanan. Thank you gid, Kap. Sa ibong imbitasyon ni sa iyong amigo, Paul. Kay, pasensya nga for the past 2 weeks, we couldn't accept the invitation because, syempre, may mga responsibilidad kita sa pamilya, kag sa mga prior commitments. But we made sure that today, we allot our time para makaupod sa inyo, makasabat sa mga palamangkotanon, kag makaupod gid kamo subong weekend. So good morning to everyone and we hope you join us for this 1-hour program with us for today. Yes. Dr. Candice? Maayong aga sa tanan na nagatanaw sang The Explainer, what's happening now. Kaga, of course, to Kap Kagamigo po. And good morning to everyone. And we're here no at Marlo's. Very beautiful place. Super impressive venue. Yeah. Yan. So, thank you. And this is our second time Yes, na in-honor tama ng invitation nila sa atin. Yes. Kag partner, aton sila nga na notice, no? Aton nga power couple is mga former public servants na to, no? Yes. Former 3-term Iloilo City Councilor, former presidential appointee ni President Noy Aquino, no? Tapos executive director and COO, no? Sa National Youth Commission, si Doc Lex kag si Doc Candice naman, former city councilor and serving man sang iya sining 9 years, no? Yes. Kag lunsay sila, partner, doctor by profession. Si Doc Lex Tupas is Doctor of Management with concentration in public management. Si Doc Candice naman, Doctor of Medicine and specialized bangod nga ini siya ang radiologist, no? Kag sila nga duha man nagserbi, no, sa syudad sa Iloilo kag palangga sa mga Ilonggo kag natapos na ilang Yes. termino with flying colors, partner. Kamusta ho naton sila, no? As of this broadcast time, kamusta si Doc Lex and Dr. Candice para ma-update mo naton sila nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo? Well, Kap Arnel,
Ako I've been with the private sector for already 9 years. Ako ano na gali, no? Kadasig sa that's chimpo. it, yes. 9 years na. But after my term as city councilor, I accepted a presidential appointment of President Noy. Nga naging executive director kita. So, dito ako sa Manila. Kagintalos sa ulihi kong termino sa last 6 months of my unexpired term, si Doc Candice Tupas. Yes. Gin-appoint man siya ni President Noy during the time before she ran for her own term as Iloilo City Councilor. But after a while, I was offered to become part of the #1 bank in the country. And ang happy ako because 9 years na ako because my role is focused on corporate affairs and community relations, which means bisan ara ako sa pribado nga sektor, nagabuli gihapon ako sa mga komunidad. Kag subong, it's not limited to Iloilo City, it's nationwide. Yes. So recently, may gin-lead ako nga medical and dental mission sa Siquijor. Balantaman ano kabudlay sa Siquijor, kabudlay Yes. mangita doktor dito, kabudlay correct. sang dentista. Pero we made it happen, tapos nagdala pa kami mobile clinic. So super happy gid kay kabalo ka mo ang mga medical and dental mission. Appreciate gid ni sa mga lugar nga malayo. Kaya nga, magastos para sa ila, mahal ang mga serbisyo, pero gindalata sa ila. Hindi na sila magpliti, wala pa sila bayad, libre, kag may pati x-ray, pati mga kung ano pang kilanglan nga mabudlay, gahatag ta sa ila. And not just that, we have so many programs and projects for the community. We partner with the LGU, with the national government agencies, as well as the universities, state universities and colleges, and also various entities, whether it be private or public. So, nalipay ako kay wala gid untat. Kag diri sa syudad sa Iloilo, labi na sunod-sunod nga sunog sadto. Yes. Nagdalagid kami sa mga relief aid kag support. Kag ako mismo sa ibang gani nga events ang nagakadtugid kag naga-distribute sang relief aid. I do not post it on my Facebook Yes. or on our Facebook. Because ang kinalain sang ara pa ako sa elected office, di ba dapat you have to show everyone Yes. as an elected official what you do. But now as a private individual being first vice president and head of corporate affairs and community relations, the focus is really building the relationship with the various stakeholders in the community and also emphasizing the company that you're part of. Yes. So it's not anymore me as an individual. Correct. It's already the company focusing. But ako ang naga-lead sa ini nga program. Hagdamo man ni mga program nga na partner ko gani si Doc Candice kagayang opisina kag even si Mayor Raisa kang Iloilo City Government and si then former Mayor Jerry Treñas, especially during the time of COVID. So nalipay man ako kay siguro ara gid sa dugo ko ang pagserbisyo kabi sa nara sa pribado nga sektor ara gyapon kag nasurya ko kay sa inyo hagina mga abyan naton nga even if I'm 9 years out of elected office and si Doc Candice 1 year out of elected office pero ang support sang tao do naanad gyapon sila. Imagine ang tawag sa ako niya gyapon as an elected official tapos damo gastorya nga madlagan gid tani kami for higher office tapos ang amon nga Facebook page ang Lex and Candice Tupas amo ding pinakadamo engagement as compared to when we were still Yes. elected officials. Usually hindi na matabo mo kung Yes. wala ka na sa posisyon. Correct. So pinasahi kag we're very grateful to Iloilo City. Kanami partner no kay apisar nga wala na sa public service no. Makabig naton kung wala ka sa public service ang mata sa publiko somehow nabuhina na kuntani no. correct. But natabo sa couple nga ini sa pamilya nga ini padayon sa gyapon niya gina-follow kag padayon sa gyapon nga ginalantaw kag updated ang aton sini nga mga kauturan niya Ilonggo sa syudad and probinsya sang Iloilo angot man sa nagakatabo sa ila nga kabuhi and happy kita nga mahibaluan nga biskan ara sa private sector pinaagi man sa corporate social responsibilities ang kompanya Yes. napadayon ni Dr. Lex Tupas ang iya sini nga pagpanerbisyo sa aton man sini nga mga kauturan. Kamustahon naman naton si Dr. Candice Tupas subong nga aga no. Doc, anong update sa imo? Subong nagapadayon ka bala sa City Hall or Yes. ano pagid ang maistorya mo sa aton sini nga mga viewers subong? Subong, I'm the executive assistant to Mayor Raisa for Health and Wellness Tourism campaign sang syudad sang Iloilo and so sang March end of March and April we were able to hold the first
health and wellness fair. And it's really big. Madamo gid kita ya sponsors na naglaguan. One of that is More Power na sponsor nyo man gali. So actually no, when when we reached out to More Power about the health and wellness campaign, they said yes right away. Wala gid yan nag-ask second thoughts si Mr. Castro to help us out. He really helped, and I took it as a sign na this will be a good campaign para sa syudad sang Iloilo. Yung health and wellness tourism campaign, it started out as an ordinance, the medical tourism ordinance, that it wasn't passed. That when I left, hindi siya napasar because I think at that time my colleagues didn't see the importance of it. Yes. But I'm so grateful to Mayor Raisa Trias that she saw the promise of health and wellness campaign. That's why there were stakeholder meetings and consultations, and it really showed that there was an increase in liking health and wellness, yung importance ng health and wellness diri sa syudad sang Iloilo. So and that's why I think she called me and appointed me as her executive assistant to lead that campaign. And nakita nato it opened up so many doors. Mas dako na ang networking sang private hospitals to the city hall, to the city government. So nagabuligay na subong. Also nakita nato na pati ang mga wellness campaigns, ang mga spas, ang mga wellness spas, and also pati ang mga Chinese medicine na nabuhi gid ya. Though mas increase ang awareness, mas increase ang aton advocacy for prevention, for disease prevention, and makita naton ang aton services sa syudad sang Iloilo in terms of healthcare mas naga-improve. Yes. And mas naging aktibo. And thank you talaga kay Mayor Raisa for feeling and knowing the importance of health and wellness, and as well as ang mga aton mga pumuluyo, nakita agad nila na importante ang prevention and ang importante ang health and wellness, and they do avail more of their services, of the services, the medical services diri sa syudad sang Iloilo because of our advocacy din na health. Okay. Dugangan ko lang, yes, Tapa. yes, Doc. Nahuya lang si Doc Candice mag-emphasize. Pero she will be on her first year by next month. Next month. As executive assistant for health and wellness or medical tourism in the city of Iloilo. And it is only during her time leading this particular new position na na-establish ang importance gid sang health and wellness, ang mga hospitals na emphasize kag when you focus on health, it's not only for a healthier Iloilo, but at the same time it's for a stronger local economy. Correct. Kaya nga makadto pa sila sa ibang nga lugar, mapamanila pa, kaya nakita nila diri gali kompleto na may maayong nga mga doktor, may maayong nga pasilidad. Correct. Kag na-emphasize ni Doc Candice nga may mga kung kaisa mauna pa gani kita sa mga kagamitan diri sa syudad sa Iloilo. Pero pinaka namin, it's very affordable, family-oriented. Correct. Kag ang mga gaupod sa mga pasyente, executive check-up man or operasyon man, may ara man silang kaladtuan. Samtang nagaupod sa ilang pasyente. Kag amula first time ni may QR code nga subong may QR code na wala na before. Kag kung i-check mo ang QR code, makita mo ano bla ni mga legit kag recognized nga mga health and wellness establishments in the city of Iloilo, and not only limited in the city but even in the province of Iloilo. Kaya na-extend yaman ang partnership because the province and the city have to work together. Yes. And not more than that, ang mga medical establishments, they work together now because more prior to the March 1, may last year ka nga ginubra ini ang dito pag-launch pa lang ang mini launch isang event sa isa ka hotel dito sa may city proper lapit sa City Hall. Diri nakita kung ano ka supportive. And it was very challenging on her part kay executive role ni. Sa legislative siya, hindi akilanglan mag-organize, mag-lead, mag-ubra sini. Kag sang ginubra yan kilanglan niya gid mag-coordinate, mag-istorya, mag-make sure nga amo ni ma-establish siya. Kag even first time nga she has to push for support and help para maka-raise funds, raise awareness. And actually, more than that pa,
ang naubreya pagid sa mga establishments nga ini na natagaan blas ang focus diri sa syudad sang Iloilo. And we are now becoming a health and wellness hub. for the Philippines. Yes. So, we are the only LGU-initiated health and wellness tourism campaign in the whole Philippines. And recognized na naman. Recognized ng Yes. DOT and Wow. also ng DOH. Dok, if mangkot ka lang, no? On the layman's term bala, magsiling kita medical tourism. Kaya tingnan bala, anta lang yan, tourism is makadto nga turismo, malagaw, dali, so on and so forth. Pero iniya, panibag-ong tinaga para sa mga kultura natin, Actually, especially sa Iloilo City. No? Yes. Ang medical tourism, what is medical tourism on the layman's term, Doc? Medical tourism actually is when a tourist or a traveler finds help or yung disease, yung treatment niya sa isa ka city. So, at amo nang pinaka-simple. Pero, yung medical tourism campaign naton is actually more of focusing on advocacy, health and wellness prevention. Number 2, telling the whole Philippines that we are ready. We are ready to accept tourists because we have different specialties. We have good specialties. Number 3, we are encouraging all the medical facilities to always update and upgrade. So, syempre, para maging mabaton siya sa bilog ng Philippines na we are a medical tourism city, Yes. kinahanglan, we should always update and upgrade according to the levels of a tourist, diba? And that will not only benefit the tourists, that will also benefit ang bilog nga Iloilo because we are paying for what it is worth. Yes. Diba? We are paying for better services na hindi na natin kinahanglan magkadto pa sa Manila or sa iban nga Cebu or sa pungsod. ibang nga pungsod or Singapore. Yes. Damo ko nagkakadto sa Singapore for healthcare na mga healthcare. Ilonggo. Pero subong, since we are currently consistently updating our facilities and our services diri sa syudad sang Iloilo, ari na di. So meron kitang fertility services di na diri lang sa Western Visayas makita. Meron kitang the highest sa Metro Iloilo, they have a liver elastography that we can only see and here in the nag-iisahanon diri sa bilog ng Pilipinas because it's so high end. And also, we have brachytherapy that only here in the area of Western Visayas, even ang mga taga-Negros, iba na kasi ang iba na ang ilang region, di ba? Yes. Even ang mga Negros taga-Negros, Island. diri kakadto sa brachytherapy in St. Paul's. And then we have the hyperbaric oxygen therapy. We also have a high-end LASIK services in Boro, here in Festive Mall. And balan mo sa Manila, 3 days ko na ang downtime. 3 to 4 days. Kaya di ba there lang Na-experience ko na ang Oo, LASIK. nag-LASIK siya sa Manila, 3 to 4 days pre-pandemic. surgery. But here, overnight ang downtime. So, hindi ka na kailangan ng utang sa mga goggles. Oh, and it's cheaper. Wow. A lot So cheaper. much, a lot cheaper. So, compared to Manila. So, imagine, and these are specialists who trained also abroad and in Manila. So, ipabugal nato ng aton mga espesyalista diri sa syudad sang Yes. Iloilo because we continue to study, we continue to upgrade our level of services. Kanami kay manotice naton nga mas barato gid man, no? Oo. Kung diri mo ma-avail ang serbisyo sa Iloilo City or sa Iloilo Province, hindi ka na magpa-Singapore, no? Hindi ka na magpa-Metro Manila. Makatipid ka sa plite, sa accommodation, kag iban pagid niya gasto. So dako nga bagay ini nga na-develop sa pagmamuno man ni Dr. Candice Tupas diri sa may syudad sang Iloilo nga may implementar ang ining mga programa kag proyekto nga ini under man sa Mayor's Office sa kay Mayor Raisa Raisa. Preñas. Kay na-notice naton partner Arniel, no? Kadamo sa mga kauturan naton nga nagakadto pa sa Metro Manila, nagakadto pa sa Singapore, no? Nga kung pwede man lang mahimo ang isa ka medical procedure diri sa aton sining nga lugar. So hindi na kinahanglan nya magkadto ka pa dito kag syempre mas lain ang pagtatap kun ara ka sa lugar mo. Mas lain ang Correct. pag-atipan Pamilya. kun ara ka sa imo sini nga pamilya. Sa iban kaya nga lugar magkadto base isa lang ka member sang pamilya mong madala mo. Example Singapore. Kadto ka dito isa lang ka miyembro pero diri iya bisan adlaw-adlaw imo pamilya din sa nanay mo ginikanan mo kag iban mga friends mo makabisita gid sa imo Dr.
Dr. Candice? Yes, correct. Kagang manami diriya, tied well siya with the tourism ano. Kung Yes. gusto mo kung hindi mo gusto pa-check in, magpa-admit sa ospital for a regular check-up, may ka-tie up na hotel ang mga ospital. So kung gusto mo mag-hotel ka, dason magpa-check up ka after, may tie up na, may package na mo na. package. Wow. Number 2, ara da ang mga wellness pass naton. So may ara kita ginhimo, prepare ng mga circuits, mga packages and plano na Yes. pwede i-follow sa mga tourists on first ano akon schedule, mapa-check up, next makadto ako sa spa, Yes. next maran ako sa esplanade, mga amo na nga circuits no. So naka-prepare yan, prepare naton na para sa aton tourists and as well for the Ilonggos who want to have a staycation, who want to enjoy and be healthy and well. So it means may itinerary siya, Doc, Yes, no? may itinerary, siya. yes. Hindi bala, wifey, may ara, bangod man sa pag-start mo as EA, Oo. napa-obra mo or napa-signan mo kay Mayor Rice ang executive order creating the council? Yes, the Health and Wow. Wellness Council and of course a technical working group. So the Health and Wellness Council is composed of all of the medical administrators and medical directors of the private and government hospitals diri sa syudad sang Iloilo. Yes. So sang oath taking, grabe, tani gamay lang ang amon venue pero gutok-gutok gid. I think for 80 lang pero nag-abot I think 150 participants. Wow. So and we even arada ang banking sector, arada ang travel agencies, hotels and restaurants, and also the sport tourism, yung mga sports enthusiasts were there, and also the wellness pass of Iloilo. That composed the Health and Wellness Council, and it was such a successful event. Kanami, partner, kanami. Kahit, kumbaga, hitting two birds in one stone, no? May turismo ka, tapos may health pa, may wellness, no? Tatlo gid nga na go niya, no? Sa isa lang ka pagplano. Kag first time ini, no? First time ini sa bilog nga Pilipinas nga may ara sa nga kapariyo sa ni nga inisyatibo, no? Inisyatibo ini sa opisina ni Mayor Raisa Treñas kag sa executive assistance dira, no? Yes. Sa kay Doc Candice kung nga ang may-ari kita diri sa nga medical tourism sa Iloilo City, partner. And Correct. kanami kay si Mayor Raisa is really believes in wellness. Yes. Yes. She really believes in wellness. Kung ipamangkot ko siya, kung na-try niya na mga amon nga bago, oo, na-try ko na. Wala. So, kanami sang amon mga conversations, Yes. no? Mga updates kay parehas kami may input. So importante gid yan na we share the same goals. Me as her as executive assistant and her as my mayor. Yes. Kanami partner kay gina na mention ni Dr. Lex Tupas diri sa aton nga may ara na gali isang listahan sang mga legit nga mga spa kag mga clinic diri sa may syudad sang Iloilo. So kung silingon ini mga nakita ta sa balita sa national TV nga may gina-operate, ginadakop nga mga clinic bangod nga nagaobra sa mga procedure nga illegal. Ginpasigurado gid sa syudad sang Iloilo, ginpasigurado ni Dr. Candice, si Mayor Raisa Treñas, nga diri Yes. sa Iloilo kung magkadto ka, sigurado nga ang makadtuan yung mga clinic, makadtuan yung mga spa, lehitimo. Yes. So may ara kita Rehistrado. database. Yes. Yeah, may ara kita database with that. Amo na importante. Correct. Kaya para ka hindi mabiktima sa malpractice, no? Yes. Kag iban nga mga negative nga nga pag-approach sa kliyente, no? Correct. Kag, iban pa. Actually, no, basi mamangkot ang iban na mga wellness pa nga wala sila sa database or ang mga iba na mga Yes. diagnostics nga wala sila sa database. Kay usually kung sino ang active, kag sino ang gakadto sa mga stakeholder meeting, syempre siya ang gaupod. Siya ang correct. ginaupod naton. Kay kung kami ako magkadto kami lakat-lakat Yes. isa-isa. Yes. Dason hindi naman sila willing to upgrade, update, budlay. So dapat ang spa mismo maghambal, we are willing or we are new. So amo na no, that's why we keep on adding and adding kay madamo gid yan nagapalapit and naghahambal na we are updating or we are new and they are showing their
They are showing their facilities. Kanami sini partner no Yes. kay ang iban nga establishment niya gusto ya magpa isulod sila dira sa data no sang aton sini nga syudad pwede gid no makapalapit sa aton sini nga city government Yes, para they can madugang go sila. to the MICE Yes. Tourism office, third floor, Iloilo City Hall, and we are, and they can be part of the database. Madamo na nakaupod. Nami ni kay kung ara ka sa database, syempre no, kung may mga makadto diri sa aton, isa ka man sa pwede kadtuan. Yes, pwede kadtuan sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, Doc Candice ma'am, subong ang syudad sang Iloilo kilala na gid bangod nga ara na kita sa running era no kadamo sa mga fun runs nga ginahimo Yes. diri sa syudad sang Iloilo bangod man sa lugar naton isa man ini sa nakita naton ma'am nga may mga ara pagkikita sa mahimo no sa wellness program sa syudad sini Dr. Candice. You know, actually, no, ang mga, so every time makita ako ng mga organizers, no, like si SB Pit Tremañez, Yes, and then yung yes. iba pang mga organizers. Si Boyet Rentoy. Yes. Oo, kung makita nila ako, mahambal sila ya, Dok, maupod, pwede na kami kaupod sa imo kay gusto ang sports ko no is syempre intertwined with the health and wellness. Correct. Sabi, sige lang, okay. That's why they always invite me. Correct. And makita naton how the fun runs have turned into a health and wellness fair. Yes. So after, may ara sila pre-run. So ang pre-run nila, naga-zumba sila anay. And then, during the run, naka-prepare na ang mga sports drinks, di ba? Ang sports drinks, ang water, Yes. along the routes. And then next, after the run, the post-run, ara na ang breakfast. Dason, not just breakfast, may mga freebies na sila for Wow. mga post-kits nila. Dason, may mga massage. And that's why they tap us na the health and wellness tourism to help them put up those things. During sa mga activity, kilala mo man sila kuan sa BP, no? Yeah, Conversation, actually, wala. So, himuon na nato na. Hindi. I think part sang wellness, part sang wellness, no? Yes. Before and after talking, pwede mo sila makapakuha, And no? ano gidya, nami gidya kay may, imagine, no, subong may mga Zumba na before. Oo. And so, it's so, kagkasadya gid, very festive ang mga fun runs. And makita mo gidya, sulit ang ginabayad na na registration fees sa fun runs. Bangod after, yun yung importante, yung kits, and then after the fair, ano pa ang mga activities after. Kasi mga previous. Kita mismo naka-join sa Bankers Association. Yes, of Philippines. oo. Naglagan gid kami. Sila actually walk and mix. Ako nag-run gid, 5 kilometers. And it's Pati so mga bata nice. namon. Wow. We're so lucky to have the Esplanade and the Diversion Road. Kay, di ba ang fun runs, ginaubra natin sa Diversion Road. Correct. And in other parts, no? Sa So, you know what's so nice? Kay ang Diversion Road, it's so beautiful and it's so scenic. Correct. First, you see the trees, yung trumpet trees na floral trumpet trees, and then maagyan mo gidya sa bridge ang river. Correct. Correct. In the whole Philippines, it's so scenic, and that's why we have to be proud that we live in Iloilo City. Dostogid na. Kag partner no knowledge sanay sanday Councilor Alan Saldivar niya good day, good day Ay, naman. Hi, Councilor Councilor Saldivar. Alan Saldivar and kay future Councilor Gerald Ganson Oy, pa mo kamusta? Hi, Gerald. Hi, kumpare Gerald. Si Mayor Iko Calvo sa Kalinog Iloilo is watching. Kumpare na to sa Manila, no? Ken Lee Torres ito sa Gatrabaho. Pero taga Iloilo man sa Doc. Nga, wow, proud Ilonggo gid. Si Elester Salopesa from Uton, no? Happy watching sa inyo dira, no? And sa politika, Doc Candice and Doc Lex, yes. no? You mentioned sa inyo post nga you are not running for city councilor, no? Yes. Pero open ka mo sa possibility if higher position. Any comment on this? Doc Lex first. Ako ever since when I accepted the presidential appointment sang 2000, ano kaya ako nag-accept? 2004, 2005. Naghambal man ako sa to. Kaya supposedly madlagan ako to hire, di ba? Yes, But yes. for the unity of the group during that time, because Tito Joe had one more term, and then after
I chose family. Amo to wala ako naglagan kongresista at that time. Hambal ko man nga, hindi na gid ko ya maglagan liwat as city councilor because I have already devoted 9 years Yes. at that time. And nakapasa kita sang major legislative measures. And isa dara na hambal ni Mayor Raisa sang isa kaadlaw nga recognized kita bangod sang ordinance to heritage Yes. nga preservation. Ang original sina was during my time. Tapos si Doc Candice kinpadayon yung tourism code. So syempre may mga amendments along the way but it Yes. started during our time. And even ang regulation of the use of plastic, Yes. it was a challenge sang ginpasa ko na pero ginpasa ko gid because amo pa lang to kaaga sustainability na isip ta na. Inisip taman ang tourism code tapos ang children's welfare code of the city of Iloilo nga recognized man kita na child friendly. Always finalist Oo, kita, finalist kita. child-friendly. That was also ako man nag-author kag during that time. Kag damo pa nga mga major legislative measures. So I feel naubra ko na ang tanan para sa paging konsehal. Gaanta naman chance ang iban because there is no monopoly of good governance. Correct. But I also mentioned during that time that if there will be an event that we will be given another opportunity to run and to serve Iloilo City and there is a call for such, of course I will consider if it's a higher position. But in my case, modesty aside, probably not for vice mayor position, but something probably higher than that if the opportunity comes. Pero wala ako ya aggressively or actively ginapangita ina. Kaya serbisyo man kita ya sa pribado nga sektor. Pero kung matabo ina, kag ginapangayo sang tao, grasyan sang Ginoo, of course, we will consider. But for the vice mayor position and up, Dr. Candice, I feel, can also be fit for that position. Not just because she is my wife and she is Mrs. Lex, but she has proven that she's more than just Mrs. Lex Tupas. Yes. Correct. She is now Dr. Candice Tupas, her own person. Correct. She has delivered. She has served for both executive and legislative. Sa pagka-vice alkalde, kag pasaka, kaya man. So meaning sina, pwede man kami. Yes. Pero, hindi namon ginalagas ina. Yes. Kaya naman namon niya nga bisan wala sa elected office, Yes. nakita man na wala man, hindi man kami gutom sa posisyon. Kami actually sakripisyo pa kung ara kami as elected officials. Yeah. Kag isa pa ka mga duwa team player no? Team player since then. Yes. No? As you mentioned man nga kung dalo ka lang sa posisyon base mga opportunity to gin-grab mo na to galing kay ti sa ngalan sang grupo no, Yes. galan sang matawhay nga paginupdanay no. Nag-giveaway ka gani Doc Lex no sang Yes. tiyempo na supposed to be para na gito sa imo, di ba? Ang iban sina, di ba basta may oportunidad, kwaon kita nila ya. Grab. Kag Yes. wala na sila pakialam kung sinong maapektuhan. Correct. Di ba? Pero ako, lain ang ako nga direction kag decision. Tapos, sambal nila basi madula ang momentum. Nga tani para na sa imo. Pero I think we are grateful to the Lord and to the people of Iloilo City nga despite such 9 years na ako hindi elected official, 1 year na hindi elected official si Doc Candice. Pero ang respeto, pagsuporta sang tao, kag ang pagtulok nga gusto nila magsaka gid kami sa position ara. Kag sa nagastorya gani ko kay Senator Bam Aquino, because Dr. Candice is also the regional consultant of Senator Bam Aquino. So nakita yung post ni Doc Candice nga hindi siya maglagan. Hambal yaw, such a brave statement. And you know, people will like both of you more because of what you have made. Because jutay lang kuno ang amo na nga elected officials. So, Sakto gid. Kag isa pa partner sa Team Uswag budlay makasulod no? Si Dr. Candice gin-consider nga isa sa mangin konsihal no? Konsihal. Sa City Council Pero sa nag-say Team no. Uswag pero pahayag na nga hindi na lang no magdayon sa pagpapili. So may isa ka bang mangin bakante naman dira. So medyo mapos na para sa iban Yeah. ang desisyon ni Dr. Candice Tupas. Pero ang nanamian ko lang partner no sa mag-asawa nga ini kay man sang tiyempo nga si Dr. Lex Tupas ang
tiyempo kitani no ang timing during that time grabe kitani kay man sa pagkamatuod partner no, number 1 city councilor and at the same time kung lang taon mo ang boto ni Dr. Lex Tupas mas mataas pa kumpara mo sa boto sa mayor kag congressman during that time no. Correct. So sang tiyempo nga ato actually sa mga survey gapangunay si Dr. Lex Tupas sa pagkamatuod lang no nagapanguna gid sa survey si Dr. Lex Tupas nga mangin congressman during that time pero sa na-mention na naton no bangon yiti ginpili ang pamilya ginpili nga mas mangin matawhay ang political alliances sa may syudad sa Iloilo. Correct. Kuan na lang ginpili ni Dr. Lex Tupas nga magpaiway during that time Doc Lex. Yes, tama na, amigo Paul. Pero in hindsight, I felt that I made the right decision. Why? Subong grabe gid ang kalipay ko sa paging father. Yes. Subong ko gid naging close mga kabataan ko. Kabalo na ako sa mga gamay nga mga paborito nila. May Yes. father and daughter date ako, may father and son date ako. Tapos kabalo ako magpatulog sang bata. Sa una wala gid ko na iya sang araw sa Wala gid, politika. wala Wala gid. gid, hindi ko kabalo kung anong favorite Correct. cartoon nila. Hindi gani ako kakato sa graduation or sa mga Correct. moving up or sa mga recitals nila. You know, our kids are only young ones. Yes. And dapat ang ginhikanan, ara na da parte sang kabuhi nila. Kaya you know what happens to the kids when they grow up? Dako gid na nga pasalamatan ang ginhikanan. Dako Correct. man ang hambalon nga kung problema ang bata magdako, ang basulon Yes. ang ginhikanan man. So I'm so happy because we are blessed with 4 kids and such great kids. And they are very supportive. Kung ako lang sadto, kung single ako, wala ako asawa, wala ako kabataan, siguro bisan paghambal pa lang game dayon. Tapos wala na may makapugong sa akon. But I was thinking of my wife, I was thinking of my kids. And again, in hindsight, sang natabo, di ba may terror law na nabasa? Ako, I would have voted against it because of certain provisions. Ang pag-close ng ABS-CBN, Yes. I would vote against that measure. Yes. Definitely. Ang sa ganing sa divorce, Divorce I will vote bill. against that. Tigaling ang problema, sang tsimpo nga na, kung naging kongresista ako, bangod kay may whip na mo, di ba? Yes. May whip na sa Congress. Kung hindi ka magsunod, madulaan pundo ang syudad. Madulaan ka man sang posisyon, kung ano nga chairmanship or whatever kada. Yes. Kilala sang tao, ako, I will stand by my principles. Diba? Ako, I'm against any form of gambling. Yes. Whether legal or illegal. Kabalo na ang wife ko, very gid ako pag nagdesisyon ako amo gid na kaya ginaisip ko na hindi ko ya nga okay malain sa amo ni malain sa amo ni agos Firm decision. yeah, I'm firm with my decisions and it's not affected by what I can personally get position man, kwarta man or kung ano man. It's really what's best for the city of Iloilo. So in hindsight, I felt Basi, tama man ang desisyon ko. Kaya kung hindi kaluluoy ang syudad, may congressman nga sila nga maayo, mapanindugan, pero madulaan sang kadamo nga benepisyo. Okay, we have to be real. Amo na ang Yes. political reality sa Correct. Pilipinas. Correct. Realidad. Kung hindi ka magpasunod-sunod sa powers that be, maggutuman man ang imo nga distrito. Correct. So base hindi ko pa to chimpo. Wala ta kabalo base sa ulihim maabot or base si Doc Candice kay hindi man ang amo niya nga panindugan hindi kami dungan gid maglagan kay may mabilin gid dapat sa kabataan kag may ma-earn hindi pwedeng puro sakripisyo na lang. So base Correct. kung hindi ako base siya man sa ulihim masaka or kung hindi naman matabo although ang amon nga pag-push sa mga kabataan gusto namon niya private sila, gusto namon sa iba nga pungsod sila. Yes. Makaano. Pero kung ang direction sang Ginoo sa ila, maging amo man ni, we will always support them. So, kung hindi matabo sa amon, base sa ila sa ulihim. Ang tanan gyud man partner nga nagakatabo may purpose no. Yes, correct. Sa na-mention ni Dr. Lex Tupas, kung nanging congressman gyud man siya during that time, no. Kag amo tong mga desisyon niya kung ara siya sa Congress. So base madulaan gid sang pondo ang syudad sang Iloilo man, no. Sa Lone District, no. Pero gingay gid sang Ginoo, no. Gingay gid sang makaako ang desisyon ni Dr. Lex nga nagsulod sa pribado na lang pagpangabuhi, private sector, natutukan ng mga kabataan
amo na ganing pinakanami mo nga siguro nga sitwasyon sa kabuhi man ni Dr. Lex, mao sang una bisan gagmay lang nga mga bagay hindi mo maapresyar. Pero subong mas maapresyar mo bangon nangin somehow semi full-time dad, no? Sa iya nga mga kabataan, Correct. si Dr. Lex Tupas during sa iya sini nga pagbiya man sa public service partner. It's a blessing. Pero ang pinakadako ko mga blessing, syempre ang asawa ko. Wala ang asawa ko, wala mo ko kabataan. Correct. Correct. Kag she's very supportive. You know, wala gid ko kabati nga gareklamo siya. San po naging presidential appointee ako sa Manila. Ako, personal ko to nga gastos magpuli. Dire hindi to ya government ang gagastos. Tapos ang listaran ko to ako man ang nagbayad sa renta. Tapos so meaning sad to nagamay ang akon nga ma-take home kay bangon sang damo og gastos. Correct. Siya na tong gabayad sang iban nga mga bill sa balay nga sa una ako ginaetanan. Pero wala gid ko kabati sa reklamo. So, very Tapos pero supportive. mina siya maghambal ko na baby subong because I have to travel nationwide because of my job. Yes. Siya na mahambal nga katuan mo basta trabaho. Katuan mo gina yan. So very supportive and very understanding. Pero I think mas naging happy siya sa nag-decide ako nga mag-resign sa National Youth Commission. Kag in-accept ko ang pribado kay subong ako naman ang gabayad sa mga basic at bayuriya nga kailangan bayaran sa pamilya sa pamalay. Kag subong lang nga di lang ang kabataan namon sa Manila. Ang duwa gaskwila ang isa diri kag duwa na gali aso ang paskwila diri duwa Yes. dito. Kay siguro kung nagsalig lang kami sa sweldo sa government nga kulang pa gani kay ginapanghatag mo. Ginabulig. Hindi ko gid masarangan. Correct. Ang mga gakasarangan ko subong nga gakatagaan ko sa oportunidad man ang kabataan ko nga they can also grow. Di ba? No, pero ano naman yun, iko-correct ko si Lex, no? Bisan ano pa yung maging sitwasyon niya, I will always support him. Bisan gamay ang sweldo, bisan hindi gamay ang sweldo, bisan dako sweldo, I will support him because I want, yun ang always prayer ko for Lex. I want him to find the right place for him. Like ako, di ba ako, I'm a doctor. I've always prayed for that. I've always known I'm gonna become a doctor. 3 years old pa lang ako, kabalo na ako, doktor ako. So I want amo na ang akon prayer for my husband and for my kids yung find the perfect place for themselves, the perfect space in the world for them. Pero So I will support him whatever he Decision. goes through and whatever decision he has. pero Doc Lex, Dr. Candice, just in case, no, if may pertaan nga magabukas sa politika, no, sa public service, nga higher position, willing ka mga duwa nga batunon ina, siyempre sa before magbaton, kuan yung i-asiso pa man mo, no, kag siyempre isa na dira with divine intervention, no, as you mentioned nga ti kamo nga duwa mga prayerful couple, no. Pero if time comes, no, if time permits, nga may ara sang may ma-offer, no, for higher position, anong response nyo just in case? Sa akin, sige. simple lang. Ito yung ano ko, simple formula all the time. If Lex supports me to do something, I will do it. Pag walang support sang husband ko, I will not do it. Okay. Doc Lex? Sa ako naman, I think it's time for a reveal. Kabalo ka man, ikaw mismo, Kap. I was actually offered to run for vice mayor of Mayor Raisa Yes. for this coming 2028 elections. And even before the previous election and even after, by both Mayor Jerry and Mayor Raisa. But I respectfully declined. Wala ko na naging post niya sa ako Facebook. Pero kabalo kasi na. Kabalo ba ka mo na? Yes. Actually, damo kabalo. Nakimot gani ako. Kag nagmensahe. But I feel I will not be the best person for that position. And kung sabi si Alcalde, liwaton ko, I feel that my wife is the better fit for that position. But if it would have been a higher position than the vice mayorship, probably I will consider. Di ba la? And I'm very transparent. Kabalo man kamo sa halin sa unang media mag-interview sa akon, Yes. sabton ko ganyan sa matutuon. Correct. Di ba la? Pero may ang mga confidential nga ginhambal sa akon, it stays confidential. Yes. Pero mga bagay nga pwede i-share at the right time, I will. And it's the first time Yes. that I'm sharing this in your program because isa ka sa nagmensahe sa akon. nga amugid man na. Kung gin-accept ko to,
siguro dire-diretso na kita. But imagine siguro hambagay sa akon, pinasahi ako, ginopera na ako, Vice Alcalde Subong. Ginpangindian ko. Ginopera na ako sa pagkakongresista sa ito. Wala ako ginakseptar, bisan ka panguna na ako. Ginoferan ako. And ginoferan man ako sa pagka-vice gobernador. Sa 2005. Even, hindi lang offer. Niya is serious. Negotiation. Offers. But I declined. So, jutay lang na ako ang makapangindi sa mga oportunidad. Nga kung akseptaron mo, siguro, basi hapos kag madali nang makuha kay ara ang support kag ara ang popularity ara ang siguro gracias ang Ginoo pero ako I'm not in it for the position for the power gusto ko kung ano nga posisyon ng angay sa akon kag sa tulo ko makaserbisyo gid ako sa maayo I'm not looking for a stepping stone position I'm looking for a position where I'll be the best person for that position and I can truly serve Iloilo City to the best of my ability so amo na ko nga and I thank Mayor Raisa for understanding my decision and also si Mayor Jerry for the two decisions pero kung ginhambal nila ang lain nga posisyon subong kinakseptar ko hindi ko lang paghihambal ko ano na pero tutuod na kaya ginhambal ko diretso kay Mayor Raisa kag kay Councilor Biggs ko mo na ang posisyon akseptaron ko without question kaya galing siguro basi hindi pa planado sang Ginoo Yes. kag okay man lang na bata pa man kami I am 46 and you're 43 so bata pa kami damo pa si Maninoy Jerry started to become mayor 44 siya 45 Correct. so very young so many things ahead of us kung hindi man na sa politika basi may lain Correct. diba ready and willing kami kung anong grasya nga ihatag sang Ginoo sa amon kag sa amon kabataan Anyway, partner, no, kay Dr. Lexig, Dr. Candice Tupas, malawig pa man, no? Medyo malayo pa man ng Malayo pa. 2028. We don't know sa mga matabo, no? Correct. Wala kita makaibalo sa mga last minute ng mga changes before sa matuntuon ng gidiyang kampanyahan no? Sa palaubuton niya 2028 elections. Actually, kadamo sa mga ginawa ganing mga information subong, no? Diri sa may syudad and sa probinsya man sa Iloilo. We don't know kung ano ginamatuntuon nga mangin final na no nga mangin line up kung sino gid ang mapadalagan pero ti kung may ara giman sang offers na mention na sang mag-asawa ti willing sila no basta higher office lang ang i-offer sa ila partner. Correct na. Kag bisan ako man tapos nako term sa city councilor no. Diba? Tapos nako dapat lain ang mga posisyon. Pero nabla ko matapos na ako dapat kagawa dapat kapitan hindi pwede nga. Kung magkapitan Career ako advancement, kung magkapitan ako dapat city councilor na ko liga presidente bla. Growth dapat na, gilipit growth. growth. But you know, hindi man nato madamo man ta makita naton mga city councilors Nagabalit. na amo na nagabalik Yes. no. So that is their choice. Personal Because decision nila na. Personal Yes, decision correct, na nila. correct. Kami naman amon personal decision. I just want to grow in my career and of course in the way I do public service, di ba? Tama. So yon. Gali kiti sa plano nyo nga growth pero ginapinsan nyo gapon ang grupo no. Yes. Ang mayoriya nga kwan nga decision sa grupo Yeah. Correct. bilang mga team players. Correct. pwede man kami ka-desisyon Oo, na kami yes. lang. Amo na. Di ba lang? Without following Oo. anyone, without consulting anyone, we can make a decision for ourselves and for our family and also for the city of Iloilo. But again, that's true. We work with a team and we respect also decisions And of that are course, being di made. ba? I am still the executive assistant to Yes. Raisa. Sikap Eric Gallego no sa San Antonio Molo Hi, nagalantaw Kap. sa aton no. Kag si kumare nato Glinda Tayona no. Former writer sang Yes. Panay News no. Yes, oo. Dumduman Malay ka sa again. aton. Hi. Hi, Ah, Ma'am si Glenda. Glenda Yes. sa Logas Uy, Tawa, contributor Tayona. man ako Yes, ng so, Panay News, contributor so, man siya contributor sa ako. So, writer na din ako. Tamo na ako, ano. Lastly, ang aton nga mensahe sa mga viewers and followers nato no sa happening na The Explainer. Amo lang ni kanami sa couple partner kay basta actually si Doc Lex pa nag-remind si nga
Gawad, libre na Nag-promise ko ako. this week or until next week Yes. bakante, no? Siya nag-remind. Yes. Mulay namin ako sila kay bisan busy sila nag-response tapos ko nalang nag-inform, no? Tigin grab ko naman yung opportunity nga this week, no? Kay para nga basta ikaw may ma-invite sila sa next week at least nakauna na kita diri sa Happening Now the Explainer. Doc Lex, mensahe naton sa mga viewers at followers sa syudad kay probinsya sa Iloilo. Una, gapasalamat kid kami sa inyong imbitasyon, Kap, Arnel, kag amigo Paul. Hamiya ever since pag ginahambal namon, ginatuman namon, kag when we commit, we commit. Yes. Because dara lang kita respetuhon sang tawo, dara kita saligan sang tawo, kag dara kita pamatian sang tawo. And when we are asked a question, as long as we're able to answer it, if it's not confidential or it's not something may maapektuhan nga health or whatever nga confidential, ginasabat gid namon diretso. Yes. Di ba? I think pinasahi man na sa isa ka ara sa public service Yes, or sa correct. politiko nga direct Correct. and honest. Liwat, thank you for this opportunity. Bisan ara ako sa private sector, I'm happy to continue to work with everyone. Kag makita nyo man nga makadumduman gyapon kami. Di ba? Although, ang hambalong ko laga, ang iba na anad gyapon nga ara kami sa politika. Correct. Tapos they would ask for help. We refer them to the proper government agencies that Yes. can help them. But in terms of private matters, I'm sure kaka-experience mo Oo, man experience siya. kaka-experience mo man Yes, amigo. yes. Nga ang personal nila concern daw ipasa tanad sa ibo. Kaya naandan din nila nga Oo, mo ng naandan, politics. oo. Pero tani, hindi muna kita magpili sa mga leaders. Yes. Kay karon, paano kung wala gali kwarta, hindi gali kasarang, hindi ta na gusto, kay wala kita personal makuha sa ila. correct. Di ang maayo, amo na ibutang ta sa question, I think, Tama. di ba Vico Soto, Tama. amo na nga isa siya sa ginalantaw nga maayo because na hindi siya ang traditional. Hindi sa trapo. Yeah, so let's hindi sa not trapo. choose traditional politics if we Correct. want to have a very good public governance in the city of Iloilo. So sa mga gahambal pagayo, we will refer you to the proper agencies Yes. na mabuligan ka mo. Damo man na, kag mas nami, mapalapit ma kamo sa mga elected officials. Correct. Ang hambal sa ako, nahuya kami. Hambal ko, tinga mahuya ka mo, kaya ara sila sa posisyon. correct. Di ba dapat mas mahuya ka mo sa wala sa posisyon? Sakto gid, sakto gid. Ano man ang ikasarang namon, kay limitado man ang amon niya, kay personal lang. Inaya, kwarta tana. Sa gobyerno. Ang ginakaptan nila, Tama na na. pwede nila But we ihatag can ng help assistance. them Tama na. through the Of course. Mayor Raisa. That's why we properly refer Referral. even to Senator Bam, And also Aquino, Uswag Uswag Ilonggo. Yes. So proper referral. Pwede namon kamo i-refer. Yeah, amo nang pinakabulig nga mahatag nga mahatag. naton. Yes, Correct. yes. Oo, pero- Katanaw, nagid, Yes. i-share ko lang no sa mga gatanaw diri. There are may ara ng mga pondo ang mga ospital na ginhatag sa DOH and of course ang Iloilo City Government ang mga ospital naton. Yes. So pwede ka mo kakadto dito sa ospital sa social services, just ask kung Yes. paano nyo ma-avail inang mga bulig and mga bulig para sa inyong hospital admissions. So ara na ginpahapos na Yes, ang gobyerno. ang manami subong wala nang ngalan, hindi na kinahanglan ng Hindi na- padrino, Correct. hindi Wala na. na. Oo, so Maninoy, wala na. wala na, buligan na lang gid kamo. Regardless of your you can- political affiliation. and regardless of your political affiliation. So, pero ang ginahambal ko na, gamay ma lang na ang porsyento. Malano man na, bisan sa inyo, gamay ma lang nga ang gahambal nga even their personal needs. But we understand. Kasi siguro, bangod, na gid sila, no? Do kapit sa patalim. Yes, yes. O manahambal ni Doc Candice mo, hindi na magpalapit kung hindi gid nga super alang-alang ang tao. But we understand. But again, we will refer you to the proper age. Liwat, salamat gid sa tinion nga ini. Yes. Kag sa mga Ilonggo nga galantaw, see you around. And, See you on our Facebook page. yeah, Yes, please so- follow our Lex Yes. and Candice Tupas Facebook page and also Lex and Candice Tupas Family Adventures sa YouTube. Kag may TikTok man kami. Lex and Candice Tupas. So makita nyo ang iniya the other side. Other side, And the personal side of us nga mag-asawa, Yes. kag ginikanan, kag amon man nga Pamilya. kabataan. Because family is very important Yes, to us. We have correct. to know our priorities. And what? Padayon kita sa pagugyon. Salamat sa inyong nga suporta. Kag kitanay kita. Dr. And, Candice. of course, I would like to thank sa mga tanan na nagatanaw sang The Explainer. And of course, to you, Cap, Arniel, and Amigo Paul. And of course, I want to greet everyone
every father an advance happy Father's Day. Yes. Importante gid tatapan naton aton kabataan. Amo na lang na siguro amo nang aton nga manggad and aton legasiya. Yes. That's why siguro it was so easy. It was also easy for me to say I will not be able to run because I have children. I have to focus on my children and I love them very much. Kinahanglan gid nila ako. Kinahanglan gid nila kita as mga ginikanan and of course as adults kinahanglan naton buligan ng mga kabataan because amo na, hambal ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, if hindi naton sila tatapan and hindi gid ma-avoid ang mga problema sa kabataan subong, what will happen to our country? Yes, correct. So, yan. Happy Father's Day to all the fathers and to all who want to be fathers and sa Father mga figures. for parents. Yes. May dugang lang ako. Yes, yes. At sa pariyo sa akon nga mga amay, pariyo sa aton kag sa mga galantaw. Liwat happy Father's Day. I-enjoy ta gid ina kay isa lang gid na kaadlaw. Na aton ang adlaw. Correct, The rest is Mother's Day. Oh, Mother's Day. Sakto na. Oh, sakto na. Kanami partner no. Happy Father's Day in advance sa aton sa mga amay no. Yes. Sa Puluyan. Buwas. Kag hindi lang sa amay sa Puluyan kundi pating father figure. father figure, Oh. nanay nga nagapakatatay Yes, no, sa correct. Puluyan. Sa pag- Happy Father's Day sa tanan no. Kag syempre na namian lang ko singit panghambal sang mag-asawa diri. Bangod nga inaablang partner nga wala na sa public service. Yes. Pero ang tawo gapalapit sa ila. Subod silingon may ara sa balatyagon sang tawo nga mapalapit sila kay Dr. Lex, Dr. Candice, no? Komportable silang magpalapit, pangayo bulig, and ginrefer naman sa insakto nga government agencies, sa insakto nga mga opisyales sa aton sining nga gobyerno. Iban sila sa private sector partner, hindi na maghimo sila. Hindi na. Hindi na maghimo sila. Bangod niya hindi na nila responsibilidad, no? Bisan sa private si Dr. Lex, pero iya ka puso na gid permis sa Correct. public service. Correct. Private sa empleyado subong pero iya puso na sa public service. Yes. Yun na, mo gid na- Si Sir Boyet Fernando, si Boyet Rico, gapalantaw sa to, no? Sila nga, good morning, Lex and Candice, no? Si Cap Boyet Rico, nagalantaw man sa to. Thank you, Gid, no? PA man, di ba? For Barangay Affairs, no? Mapisan man. Once again, thank you sa kay Doc Lex, kay Dr. Candice, no? Sa saring opportunity na naman, nga nag-discuss kita sa mabinungahon nga mga topiko, no? Yes. Subong aga dari sa Marlos Filipino Asian Restaurant sa Ungka, Pavia, Iloilo. And partner, no, sa aton nga pagbalik, Yes. mangin ko po naton ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office and the person of Police Lieutenant Colonel aton nga tukayo, no, Arnel Sole sa second portion sa aton nga Yes. programa happening now the explainer. Please stand by. Thank you. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Sa Iloilo City, ramdam ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Makikita ito sa mga museo at mga lumang gusaling tahimik na saksi sa mahabang kuwento na pinagdaanan ng lungsod. Ito ang Calle Real. Sa lugar na to, para kang ibinabalik sa nakaraan. Malinaw na maririnig ang ingay at mararamdaman ang sigla ng Iloilo City mula noon hanggang ngayon. Upang mapanatili ang ganda ng mga makasaysayang gusali sa Heritage District ng lungsod, isinailalim sa underground cabling ang kahabaan ng Calle Real. Dahil dito, nawala ang mga poste at buhol-buhol na kable ng kuryente. Mas malinaw na ngayong makikita ang mga lumang struktura. Ilan din sa mga makasaysayang simbahan at gusali ay napailawan na rin dito sa lungsod, na sa gabi ay mas lalong nabibigyang buhay ang arkitektura. Mas maaliwalas ang paligid, mas litaw ang ganda. Pero alam mo ba na sa likod ng unti-unting pag-unlad ng lungsod ay may isang malaking problema palang kinaharap ang Iloilo noon? Ito ay ang sistema ng kuryente. Ilang taon lamang ang nakalipas, malaking hamon sa Iloilo City ang hindi stable na supply ng kuryente. Mga lumang kagamitan, outdated substations, at mataas na system loss. Kapag mataas ang system loss, may kuryenteng nasasayang bago pa man makarating sa mga consumer.
Noong 2020, pumasok ang More Electric and Power Corporation, isang pribadong power distribution utility na nag-take over sa electric supply ng Iloilo City matapos ang halos isang siglong operasyon ng dating distributor. 6 years ago, Congress decided not to renew the franchise of the private DU in Iloilo. It was an opportunity. We saw kung makatulong tayo, why not? Although I've been quite long in the industry already, I was with the transmission, specifically National Grid Corporation of the Philippines. I also put up coal-fired power plant. Having those experiences, transmission and generation, I was asked if I could run the DU in Iloilo. Now, what really shaped more power, why it has grown, is really because of our customer focus. When we started in Iloilo sa More Power, we were just so focused in Iloilo on how to bring back the trust of consumers to the DU. I mean, how could we improve the state of operations? Because at the time, brownouts almost every day. And then pag may brownouts, I mean, it goes for how many hours. Customers could then call the hotline, walang sumasagot. There are a lot of problems. I was confronted with that situation when we entered. But I focused on customers in all aspects. Basta sabi ko, trabaho lang. Almost 80-85% was really into facilities. There's no magic. I mean, there's no rocket science even. What you need actually is the infrastructure. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Delivering electricity is not only about having the collectors, the linemen. Well, that's one part. But the other part is that you have to have the appropriate lines. You have to have your correct size transformers. And it needs resources, capital expenditures to make sure that you'll be able to fulfill that promise. Now, if you don't have the resources for the capital expenditure, I'm sorry to say, I mean, it will be a very difficult challenge. This business is heavy on capital expenditure. Ang ano pa rin, objective pa rin of all of that at the end of the day is to give better service to consumers. We justified it naman to the regulator that even if, I mean, we are using put it more expensive equipment but of quality, and we know that this could last longer, we made sure that our facilities are really state-of-the-art for now, because technology keeps on improving. But for now, I think this is the best that we could offer. But at the end of the day, all of those are really geared towards consumer satisfaction. We needed to have that system because we want to make sure that we fulfill yung ating promise to consumers that in 15 minutes may response kayo. Matapos ang takeover noong 2020, isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapalit ng mga dilapidated o lumang electric meters. Yung mga unang ginawa dito ay yung mga metro, kailangang palitan because there are many meters here in Iloilo City na dilapidated, hindi na gumagana. That's the point of sale, di ba? Siyempre, paano ka makakasingil ng tama kung yung metro tumigil na, hindi na umaandar ng tama, or kung mabilis, di ba? Baka na-overcharge yung customers. Both ways yon, advantage to the customer kung mabilis o mabagal, kung hindi na tama. So, kailangan calibrated. And then, there are many facilities na antiquated, luma na needs rehabilitation and upgrade. Because during the pandemic, na mabuti na lang pandemic because may mga critical equipment na muntik nang mag-overload na. So nagkaroon din ng time to really repair and rehabilitate most of the substations. And then pinalitan ng mga primary lines. Sinimula ng modernisasyon ng power distribution system upang palakasin ang power system sa buong lungsod. Lahat ng mga devices na mga crucial, pinalitan namin. Tapos yung linya, pinalitan namin ito yung wire yung tawag doon, yung insulated na wire. Yung purpose na is may mga ibon, yung mga kahoy, hindi siya magkaroon ng problema. Kasi insulated siya eh. Wala siyang cause na mag-jump yung kuryente sa kabila or pupunta sa ground. Kasabay ng modernization na ito ay ang pag-install ng isang state-of-the-art monitoring system, ang SCADA. Ito yung state-of-the-art namin na system, which is yung SCADA. Ang ibig sabihin ay supervisory control and data acquisition. Makikita dito lahat ng nangyayari sa substation at saka sa labas na linya. May mga monitoring tayo, tsaka yung switches. Kung ano mangyayari sa buong substation, dito makikita. Kung meron tayong makikita may mga problema, maaagapan agad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, real-time na minomonitor ng mga engineer ang operasyon ng power grid. Kapag may aberya sa linya, mas mabilis itong matutukoy at ma-actionan. Kapag nasira ang isang substation o may emergency, pwedeng mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan. Sa loob ng ilang oras, pwedeng tumigil ang negosyo
ospital, at traffic lights. Pero paano kung may substation na pwedeng dalhin kung saan ito kailangan?